Christmas raffle tayo, GIP. 5 lucky winners ng 1,000 pesos at meron pang Christmas bonus. Simple lang ang gagawin para makasali. Mag-subscribe sa YouTube channel ko na JD. Nariyan yung link ng channel sa comment section. At mag-comment doon sa pinaka-recent kong upload. Mag-comment ng hashtag JDFitness. Ganun lang kasimple, kasali na kayo kaagad sa ating raffle kapag nag-comment kayo ng hashtag JDFitness at kapag nakapag-subscribe kayo doon sa channel. Muli, 5 lucky winners ng 1,000 pesos at meron pang Christmas bonus kapag nag-comment kayo ng hashtag JDFitness sa channel ng JD. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ernesto. Walang eksaktong taon. Romblon. Sa maliit na bayan namumuhay ng simple si Ernesto. Buo niyang namana ang bukid mula sa yumaong mga magulang dahil wala na rin siyang mga kapatid. Isang araw habang umaakyat siya sa napakataas na puno, nagkamali siya ng hakbang. Nasaktan ng todo si Ernesto at laking gulat niya na merong dalagang tumulong sa kanya. Bagamat hindi sila magkakilala, kitang-kita ang pag-aalala nito. Tinulungan ng dalaga si Ernesto hanggang sa tuluyang gumaling. Napag-alaman niya na ang pangalan ng dalaga ay Dara. Napakabait at matulungin ito, kaya naman hindi niya naiwasang mahumaling dito kalaunan. Makalipas ang ilan pang pagkikita, nalaman niyang gusto rin siya ng dalaga. Laking tuwa ni Ernesto nang malaman ito. Kumayod siya ng husto sa bukid upang mamanhikan sa mga magulang ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan ay nakaipon siya ng sapat na pera at ari-arian upang ihandog sa mga magulang nito. Nais ni Ernesto na magustuhan siya ng mga magulang ng dalaga dahil gusto niya talaga na mapangasawa at makasama ito habang buhay. Dumating na ang araw na pinakahinihintay ni Ernesto. Dala-dala ang ilang hayop, regalo at pera ay nagtungo siya sa bahay nila Dara. Nilakasan ni Ernesto ang loob at kinatok ang pintuan. Bumungad sa kanya ang ama ni Dara. Malaking tao ito at hindi nakangiti. Bagamat natakot si Ernesto ay hindi siya nagpatinag. Magandang umaga po, Mang Kiko. Nandyan po ba si Dara? Eto po pala, regalo ko po sa inyo. Sana magustuhan niyo po. Wika ni Ernesto. O sige, pumasok ka iho. Doon tayo sa loob mag-usap. Tugon ng ama. Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kwarto. Naghahanda si Dara ng maiinom, pati na rin ng kanilang makakain. Bagamat gusto ni Ernesto na makipag-usap upang mapagaan ang kapaligiran, hindi niya naman ito magawa dahil sa kaba na maaaring magkamali siya ng sasabihin. Iho, sigurado ka ba na gusto mo ang anak ko? Gusto mo siyang mapangasawa? Kilala mo ba siya? Tanong ng ama. Opo, Mang Kiko. Siguradong sigurado ako na gusto ko pong mapangasawa yung anak nyo. Pinapangako ko pong hindi ko siya hahayaang masaktan o maghirap. Mahal na mahal ko po yung anak nyo eh. Pagpapaliwanag ni Ernesto. Tiningnan ng ama ang dalaga. Bagamat hindi ito umimik, kitang-kita na parang nag-uusap ang dalawa. Sumenyas ang ama na tila may tinatanong. Umiling ang dalaga at humarap muli ang ama kay Ernesto.
Hindi naintindihan ni Ernesto ang nangyari, ngunit hindi niya binigyan ng masyadong pansin. Kung sigurado ka sa anak ko, Iho, bibigyan kita ng 1 buwan upang bisitahin kami gabi-gabi. Huwag na huwag mong kakalimutang magdala ng hayop at kapag nakapasa ka, ibibigay ko sa iyo ang basbas namin upang pakasalan mo ang anak ko. Maliwanag ba, Iho? Huling wika ng ama. Kinabukasan ay kaagad nagdala ng hayop si Ernesto at nagtungo sa bahay nila Dara. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, bigla siyang napatingin sa paligid nang makakita siya ng mga anino. Pagsuri niya ng paligid, wala naman siyang nakita. Bagamat kinilabutan, binilisan na lamang niya ang paglalakad. Pagkarating niya sa tahanan ay natuwa ang pamilya ng dalaga. Maligaya siyang binati ng mga ito at kinuha ang hayop. Meron po ba kayong lalagyan ng hayop? Kasi po mukhang mas marami ang dadalhin ko sa mga susunod na araw eh. Tanong ni Ernesto. Aba, oo naman, Iho. Idadagdag lang namin yan sa mga alaga. O siya, halika na, kumain na tayo. Nagsalo-salo ang pamilya. Masaya naman si Ernesto dahil pakiramdam niya ay tanggap siya ng pamilya ng dalaga. Habang kumakain at nagkwekwentuhan, napatigil si Ernesto sa pagkain. Kakaiba kasi ang lasa ng karning kinakain nila. Napansin ng ina ang pagtigil nito. Ano, Iho? May problema ba? Hindi ba masarap ang pagkain? Tanong ng ina. Hindi naman po. Masarap po yung luto nyo. Nanibago lang ho ako kasi iba po yung lasa ng karne. Ngayon lang ho ako nakatikim ng ganito eh. Kung ano man po yung sekreto nyo, sana malaman ko po sa susunod. Tugon ni Ernesto at nagpatuloy sa pagkain. Nagtinginan ang pamilya at nagpatuloy na silang kumain ng hapunan. Umuwi na si Ernesto at ng mga sumunod na araw ay nagpatuloy sa pagdadala ng mga hayop. Isang gabi ay nahuli si Ernesto sa nakagawian nilang oras. Meron kasi siyang mga inasikaso, kaya dali-dali siyang nagtungo sa bahay ng dalaga. Walang sumalubong kay Ernesto, kaya naman nilibot niya ang lupain upang hanapin ang pamilya. Pagkarating niya sa likuran ng tahanan, napatigil siya nang makarinig ng usapan. Dahil madilim ang lugar, napag-isipan na lang niyang magtago sa likod ng puno upang makinig. Mukhang hindi ata dadating ang manliligaw mo ngayon ha. Sa tingin mo, alam na ba ng binata ang katotohanan? Tanong ng ama. Hindi din po ako sigurado, tay eh. Pero kung ganun man po, sana mag-usap po muna kami bago siya tuluyang umalis. Wika ng dalaga. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pag-uusap. Nagtaka si Ernesto sa usapan ng pamilya. Ano ang tinutukoy nilang katotohanan? May dapat ba siyang malaman? Napatigil ang pag-iisip ni Ernesto nang biglang umingay ang dala niyang hayop. Kaagad tumakbo si Ernesto, dala-dala ang hayop papunta sa harapan ng tahanan. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas na ito. Parehong balisa ang mukha ni Ernesto. Ganon din ang tatay ng dalaga. Iho, mukhang pagod ka ata. Tumakbo ka ba papunta dito? Opo, napatakbo po. Pinapasok ng ama si Ernesto. Ngunit bago siya tuluyang humakbang papasok, meron siyang naalala. Halos mag-iisang buwan na siyang nagdadala ng mga hayop sa tahanan. Ngunit nang malibot niya ang lupain ng pamilya kanina,
Napansin niyang wala siyang narinig na kahit anong tunog ng hayop sa lupain. Napaka-imposible dahil napakarami niyang nadalang hayop. Iniisip niyang maaaring ibinenta ng pamilya. Medyo nag-alangan na si Ernesto dahil inisip niya na baka pineperahan lang siya ng mga ito. Dahil sa palaisipan na ito, hindi na siya tumuloy upang makikain sa tahanan ng dalaga. Gumawa siya ng dahilan upang makauwi ng maaga. Bagamat nalungkot ng bahagya, nirespeto nila ang hiling ni Ernesto. Habang naglalakad si Ernesto ay naging palaisipan sa kanya ang maaaring gawin ng pamilya. Ano ang kanilang lihim at kung tunay bang pineperahan siya? Nanlumo siya sa isip na nasayang lang ang paghihirap niya. Napatigil siya sa paglalakad nang makarinig ng ingay sa bandang likuran. Kaagad tumalikod si Ernesto. Nagtawag kung sino ang maaaring naroon, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at muling nakarinig ng ingay. Pupuntahan na sana niya ang pinagmulan, ngunit sinalubong siya nito. Tumatakbo papunta sa kanya ang kambing na kakabigay lang sa pamilya. Kaagad niya itong binuhat. Pabalik na sana siya sa direksyon ng tahanan ng dalaga. Paulit-ulit na nagpupumiglas ang kambing na tila ba takot na takot doon sa lugar. Muli siyang sinalubong ng ama. Nag-usap sila sandali tungkol sa paanong nakalabas ang hayop. Habang inaabot niya ang hayop sa ama ay pilit na umaalis ang kambing na tila ayaw sumama kay Mang Kiko. Dahil nakaramdam ng kakaibang kaba si Ernesto, hindi niya na muna ito inabot. Mang Kiko, gusto ko lang po malaman kung saan po ninyo inaalagaan yung mga hayop? Hindi naman po sa nangingialam ako pero napansin ko po kasi na napakatahimik ng lupain nyo Tanong ni Ernesto. Ibigay mo yan sa akin, Iho. Sasagutin ko ang mga katanungan mo bukas. Pero sa ngayon, kailangan mo yang ibigay sa akin bago pa lumiwanag ang buwan. Tugon ng ama. Ano naman pong mangyayari kapag lumiwanag po yung buwan? Gusto ko lang po sanang malaman kung saan napunta yung mga hayop na binigay ko. Marami na po akong naibigay sa inyo pero pakiramdam ko, hindi nyo pa rin nabibigay sa akin yung basbas para pakasalan ko yung anak nyo Nagalit ang ama sa sinabi ni Ernesto. Madalas niyang inagaw ang kambing dito. Habang tumatagal ay lumalakas ang matanda. Ngunit hindi nagpatinag si Ernesto. Nagulat si Ernesto nang nakita niyang magbago ng anyo ang ama. Marahang nagbago ang paghinga nito. Mula sa pagiging normal, unti-unting hinihingal at parang tumutulo pa ang laway. Marahan itong tumingin sa kanya at purong kulay itim na ang mga mata. Naglalaway at napakatulis ng ngipin. Ayos lang po ba kayo, Mang Kiko? Tanong ni Ernesto. Ibigay mo sa akin yung kambing iyo kung ayaw mong ikaw ang isunod namin. Wika nito. Binuksan ng ama ang tahanan. Nakita niya ang buong pamilya na nagbago na rin ang itsura. Lahat sila ay purong itim ang mga mata at napakatulis ng mga ngipin. Binigay niya ang kambing sa takot na baka siya ang isunod ng mga ito at nakita niya kung paano ito pagsaluhan ng pamilya. Hindi makakilos si Ernesto. Nakatitig lang siya sa buong pamilya. Hindi niya inaasahan na ito pala ang katotohanan na ibig nilang sabihin. Ang buong akala niya,
Pineperahan lang siya ng pamilya. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumalik sa normal na anyo ang pamilya. Tulala pa rin si Ernesto at hindi makapaniwala sa nangyari. Nilapitan siya ng dalaga ngunit napaatras siya dahil sa takot. Teka Ernesto, kahit ganito kami, hindi kami masamang tao. Kita mo 'di ba? Hayop lang yung kinakain namin. Hindi umimik si Ernesto at nagpaalam siya sa pamilya. Halo-halo ang naramdaman ni Ernesto sa pangyayari. Lumipas ang ilang araw at paulit-ulit niyang naiisip ang gabing iyon. Nakikita niya pa rin ang dalaga tuwing umaga. Mabait, matulungin pa rin at napakaganda. Ngunit hindi na maalis sa isipan niya ang tunay na anyo nito. Lumipas ang isang buwan. Muli niyang binisita ang tahanan ng dalaga. Dumating siya isang gabi, dala ang isang hayop. Kumatok siya sa pintuan at nagulat ang ama nang makita siya nito. Oh, naparito ka Iho. May kailangan ka ba? Ito po Mang Kiko. Napagpasyahan kong ituloy yung nasimulan ko eh. Napagtanto ko na kahit anong pa po yung anak nyo, mahal ko po siya eh. Saka napamahal na po ako sa pamilya nyo. Kaya makakaasa po kayo sa akin. Tutulungan ko po kayo. Magdadala po ako ng hayop tuwing gabi. Natuwa ang ama sa narinig. Pinapasok ng ama si Ernesto sa tahanan. Nalaman ni Ernesto na marami nang nagbalak pakasalan ang anak niya. Ngunit nang malaman ng mga ito ang tunay na anyo, nabalot ng takot, kaya naman upang maprotektahan ang kanilang sekreto, kinailangan nila itong patayin. Napalunok ng laway si Ernesto sa narinig, ngunit nilakasan niya ang kalooban. Kung maaga lang nalaman ni Ernesto ang tunay nilang anyo, siguradong tatanggapin pa rin niya ang pamilya. Ibinigay ng mga magulang ang basbas sa pagpapakasal. Hindi ang isang buwan ng pagbibigay ng hayop ang tunay na pagsubok nila, kung hindi ang malaman ng katotohanan at tanggapin pa rin ito. Kalaunan kada gabi, naghahaponan sa tahanan ng dalaga. Ibinigay na rin ng ama at ina ang basbas nila sa kasal ng dalawa. Kalaunan ay natupad na rin ang matagal niyang panalangin. Naging magkasintahan sila ng dalaga. Isang gabi, nagulat siya na habang tinitignan ang kinakain na hayop ay bigla siyang naglaway. At kalaunan, tuluyan ng nahawa si Ernesto. Kung ano ang lahi ng pamilya, yun din ang nangyari sa kanya. Dahil sumama siya sa pamilya ng mga aswang. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jude. Walang eksaktong taon. Isabela. Mag-isang anak si Jude. Wala na rin ang kanyang ina, kaya naman ama lang ang kasama sa buhay. Isang mangangaso ang ama ni Jude. Ito ang dahilan kung bakit may palaging dalang patay na hayop pag uwi ang ama. Iba-ibang klase ang inuuwi nito. Paminsan ay aso, minsan ay baboy at iba pa. Isa sa mga hilig gawin ng ama ang sumipol ng isang tinig. Wika ng ama na ito daw ang palaging kinakanta ng ina. Ngunit hindi siya marunong kumanta, kaya naman sinisipol na lang niya ang melodiya bilang alaala sa yumaong asawa. Dahil sa mga pangyayari at kwento ng ama, nagkaroon ng malalim na kahulugan ang tinig na ito. Lumipas ang ilang taon. Nakatanggap ng masamang balita si Jude mula sa mga katrabaho ng ama.
Namatay daw ang kanyang ama dahil sa engkwentro ng isang mabangis na baboy ramo. Hindi ito matanggap ni Jude at nabalot siya ng galit at kalungkutan. Namatay na ang nag-iisang pamilya na meron siya, kaya isa lang ang nilalaman ng puso at isipan, ang magiganti. Nag-ensayo ng husto si Jude upang maging mangangaso katulad ng ama. Sa tulong ng mga katrabaho ni Jude, natuto siyang tumayo sa sariling paa. Makalipas ang ilang taon ay ganap nang naging mangangaso si Jude. Biyasa sa paggamit ng itak at halos lahat ng hayop ay walang-wala sa kanya. Bagamat may natitirang awa pa si Jude sa ibang hayop na nahuhuli nila. Ngunit kapag baboy ramo ang nasa kanya, brutal niya itong pinapatay. O Jude, hinay-hinay lang. Baka hindi na natin mabenta yung baboy ramo kung durugin mo husto. Tandaan mo, kailangan natin na buo ang mga parte ng hayop para maibenta. Wika ng katrabaho. Pasensya na ho, Mang Enzo. Alam niyo naman na may galit talaga ako sa mga baboy ramo eh. Eto, ayos na po yan. Tugon ni Jude sabay abot sa patay na hayop kay Mang Enzo. Naging araw-araw na gawain nila Jude at Mang Enzo na manghuli ng mga hayop, mabangis man o hindi. Sapat naman ang kinikita dito upang matustusan ang pang-araw-araw. At dahil biyasa na nga sila, hindi inaasahan ni Jude na isang araw ay magkakaroon siya ng katapat. Nagsimula ang araw katulad ng iba. Nagdala sila ng mga kagamitan at nakahuli ng ilang hayop. Pagsapit ng dilim, nakakita si Jude ng isang baboy ramo, kaya naman kaagad niya itong hinabol. Hinanap ni Mang Enzo si Jude, ngunit sobrang liksi nito kaya hindi niya naabutan. Sa liblib ng parte ng kagubatang tumigil ang baboy ramo. Kinuha na ni Jude ang itak at dahan-dahan itong nilapitan. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong magsalita. Walang awa mong pinaslang ang pamilya ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Inisip niyang maaaring imahinasyon lang ang lahat. Ngunit nakita niyang unti-unting nagbago ang anyo nito. Dahan-dahang lumaki ang hayop. Humaba ang mga paa at unti-unting tinubuan ng balahibo. Umatras si Jude dahil ngayon pa lamang siya nakakita ng ganitong nilalang. Maigpit niyang hinawakan ang itak at nagpatuloy ang nilalang sa pagbago ng anyo. Nagkaroon ito ng silweta ng tao ngunit hindi normal. Naghalo ang kulay ng nilalang sa dilim ng gabi. Ang makikita lamang ay nagbabagang mga mata at napakatulis na puting ipin. Tinignan ni Jude ang nilalang at dahan-dahang umatras nang hindi pinuputol ang pagtitig dito. Ayaw niyang umalis ng nakatalikod dahil maaari siyang atakihin ng nilalang. O Jude, tasan ka ba? Wika ni Mang Enzo. Napatigil ito nang makita ang nilalang. Meron siyang kinuhang kagamitan at sumigaw na tumakbo na sila. Kagad silang hinabol ng nilalang. Ang mga iniiwasan nilang balakid sa daan katulad ng mga puno, halaman, at iba't ibang kahoy ay madaling nasisira ng nilalang. Nagdesisyon ng dalawa na maghiwalay para hindi masundan ng nilalang. Maaaring makagawa ng paraan upang atakihin ito sa likod. Sinundan ng nilalang si Jude. Kaya naman kaagad naganap ng paraan si Mang Enzo upang maatake ito. Matapos mahuli ng bitag ni Mang Enzo ang nilalang, kaagad kinuha ni Jude ang itak at tinaga ito.
Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Habang buhay ka namin guguluhin, pati na rin ang angkan mo. Hindi namin nahayaang manatili ang lahi nyo. Habang buhay kaming maghihiganti. Huling wika ng nilalang. Pinugutan niya ito ng ulo. Kaagad tinanong ni Jude ang tungkol sa nilalang na nakainkwentro. Nagpaliwanag si Mang Enzo at hindi makapaniwala si Jude sa sinabi nito. Hindi lang pala hayop ang mga nakakasalamuha ng ama, kung hindi pati na rin mga aswang. Bili ng ama na huwag itong paalam kay Jude dahil gusto niyang mamuhay ng normal ang anak at makapunta ng syudad malayo sa mga masasamang elemento. Ngunit hindi inaasahan na namatay ang ama at dahil doon ay hindi natupad ang plano nito. Ilang araw ni Jude inisip ang nangyari. Kaya pala kakaiba ang dalang bangkay ng hayop ng ama dahil hindi lang pala hayop ang mga inuuwi nito. Kung ganun, ang ibig sabihin, aswang ang pumatay kay tatay. Hindi baboy ramo. Tumango si Mang Enzo at nangingi ng paumanhin. Pinakita ni Mang Enzo ang peklat niya sa dibdib. Bakas daw ito ng pagtulong niya sa ama ngunit napuruhan ito. Dahil sa nalaman ay inaral niya ang mga elemento. Inalam ang mga pangontra. Nag-ensayo ng husto at kalaunan ay nakainkwentro siya ng isang hayop na kinakain ang kapwa nito. Sigurado ang dalawa na aswang ang nasa harapan. Kaya hindi sila nagdalawang isip na patayin. Ilang beses na silang nakainkwentro ng aswang sa gubat. At kahit isang beses ay hindi sila pumalya. Kaya naman nang meron silang makitang napakalaking baboy ramo. Agad-agad nila itong pinagtulungan ngunit laking gulat nila nang bigla itong mawala. Tinignan nila ang kapaligiran ngunit hindi nila makita. Aalis na sana sila. Biglang may bumangga kay Mang Enzo. Sa lakas ng pagkakatama ay nawalan ng malay ang matanda. Katulad ito ng unang nakainkwentro. Habang tumatakbo ay nagbabago ang anyo. Ngunit kakaiba. Mas malaki at mabangis. Wari ni Jude na maaaring ito ang ama ng mga aswang. Lumipas ang ilang sandali ay tuluyan ng napagod si Jude. Hinanda niya na ang mga armas upang kalabanin ang nilalang, ngunit nawala ito sa likuran. Agad siyang natumba at nabitawan ang armas nang bigla siyang kalmutin sa likuran. Gamit-gamit ang braso ay pilit niyang hinaharangan ang matulis ng ngipin nito. Napasigaw siya sa sakit, ngunit gamit ang kabilang kamay. Kumuha ito ng malaking bato upang ipukpok sa ulo ng aswang. Kaagad umatras ang nilalang at nakatakbo si Jude. Ilang minuto pa ang lumipas ay sugatan na si Jude. Malapit na siyang mawalan ng malay, ngunit nilabanan niya ito. Hinanap niya si Mang Enzo ngunit kalaunan ay naabutan siya ng nilalang. Hindi matanggap ni Jude na mamamatay siya sa kaparehong paraan na nangyari sa ama. Pakiramdam niya ay hindi niya nabigyan ng hustisya ang pagkawala nito. Bagamat lumalaban pa ang puso't isipan, bumigay na ang katawan. Marahan siyang nawawalan ng malay habang lumalapit ang nilalang. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Nakakita siya ng anino ng lalaki. Bagamat hindi niya na makita ng maayos, pakiramdam niya ito ang ama. Masayang ipinikit ni Jude ang mga mata. Naalala niya na sa tuwing maririnig ang tinig na ito, pakiramdam niya ay nariyan ang mga magulang upang samahan siya. Nagising na lamang si Jude sa isang klinika. Akala niya ay panaginip lang ang lahat.
Ngunit nang makita niya ang katawan, kitang-kita niya ang mga sugat at galos na natamo niya sa engkwentro. O iho, gising ka na pala, mabuti naman. Pero iho, Mas mabuti siguro, ito na ang huli nating paglalakbay. oras na para tuparin mo ang matagal ng pangarap sa'yo ng ama mo. Mamuhay ka ng normal sa syudad. Walang magulang na gustong makitang mapahamak ang anak. Sa tingin ko, malulungkot lang ang iyong ama kung malaman niya na napunta ka sa kapahamakan. Maipaghiganti lamang siya. Kaya tumigil na tayo. Naging palaisipan kay Jude ang sinabi ni Mang Enzo ng ilang araw. Matapos gumaling, napagpasya ni Jude na tuparin ang pangarap ng ama. Nagpaalam at walang humpay na nagpasalamat si Jude sa lahat ng tulong ni Mang Enzo. Naging ikalawang ama niya ito. At balang araw ay babalik din upang suklian ang lahat ng kabutihan. Bagamat walang hinihinging kapalit si Mang Enzo, sinigurado naman ni Jude na babalikan niya ito. Lumipas ang ilang taon. Tuluyan ang nanirahan si Jude sa syudad. Pinapadalhan niya si Mang Enzo ng suporta paminsan-minsan. At kalaunay nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya malayo sa mga elemento. Paalala ni Jude sa mga nakikinig sa kwento. Huwag nating hayaang mabulag tayo sa paghiganti. Kung minsan kasi ang hustisyang inaasam natin ay siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli abangan natin ang mga susunod na kwento sa channel at huwag nating kalimutan na bisitahin ang JD na YouTube channel para sa ating Christmas raffle. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.